Napahiya po itong si Marcos Jr. Ha? Napahiya po itong si Marcos Jr. sa kanyang sinabi sa kanyang State of the Nation address kung saan mga kabunyog, mga kababayan, pinagmamalaki niya po yung 5,500 na mga natapos daw na project. Flood control project. Pagkatapos ng kanyang SONA, binayo tayo po ng bagyong Karina. Hanggang ngayon umaambon-ambon pa, di ba? Ayan po, katakot-takot po na baha. Baha dito, baha doon. Lubog tubig dito, lubog tubig doon. Buong Metro Manila, Bulacan, Rizal, nako. Grabe po ang nangyari, no? Kaya matindi. Si Bagyong Karina pala ang magpapahiya dito kay Marcos Jr. Walang sinabi yung pulburon video ng Maisog Rally. Ano bang nangyari dyan? Pinagmamalaki ni Marcos Jr. yung 5,500 na mga natapos na mga flood control project. Ngayon, ano ang punto dito mga kabunyog, mga kababayan? Lahat tayo na perwisyo Alam nyo ba ngayon ay may panawagan po sa House of Representatives. Imbestigahan itong mga flood control project ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Magpaliwanag kayo sa taong bayan ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pati ikaw, Bongbong Marcos, magpaliwanag kayo sa taong bayan. Sa bagay, ito naman hindi lang sa panahon ni Bongbong Marcos kahit nung panahon ni Duterte o kahit pa nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria. Ano bang nangyayari po? Mga kabunyog, mga kababayan, sa daang bilyon. Hindi po milyon hindi milyon. At hindi lang 10 million, 20 billion, hundreds and hundreds of billions of pesos na inilalaan po sa mga flood control project, lecheng flood control project na yan. Sa DPWH, Department of Public Works and Highways. Kaya Secretary Manuel Bunoan, ipaliwanag nyo yan sa taong bayan. Ikaw, Mark Villar, DPWH Secretary ka ni Canor Duterte, ipaliwanag nyo yan sa taong bayan. Bilyong piso po ang nilalaan ng gobyerno dyan sa mga flood control project na yan. Ngayon po, hindi napapakinabangan, sabi natin palpak po talaga. Lubog sa baha ang Metro Manila at mga karatig na bayan po. Ito, walang politika dito yun sa totoo lang tayo. Dahil lahat tayo dito na perwisyo. Kaya tingin ko yung pulburon video na pinalabas sa Maisog Rally, hindi pa doon napahiya si Marcos Jr. Dito sa flood control project na walang katapusang kapalpakan. Pero ako sinasabi ko na po mga kabunyog, wala pong katapusang pagnanakaw po yan. Sinasabi ko na po, pagnanakaw yan. Dito talaga sila nagkakakwarta ng todo-todo Alam niyo po kung magkano this year? 255 billion. Naku po. Tinalo pa po ang Napoles scam. Akala natin, na tayo sa Parmali scam, 11 billion yun Napoles scam, 11 billion. PhilHealth, 15 billion. PhilHealth, 15 billion. Napoles scam, 10 billion. Parmali scam, 11 billion. Dito po matindi, flood control project, 255 billion pesos. Kaya nga nakakapanginig ng laman Sabi ko ba, napakatindi pala. Anong nangyari sa inyo mga senador at mga congressman? Ba't nakakalusot ang ganyang kalalaking project sa DPWH? Mukhang malaki pa itong budget ng flood control kaysa sa pagpapagawa ng mga ospital at ng mga eskwelahan.
Hindi po natin pinag-uusapan dito milyon. Ito po, bilyon. Parang mas priority pa itong mga flood control project kaysa magtayo tayo ng mga maaayos na ospital at eskwelahan sa ating, lalo sa malalayong probinsya. Wala sanang magrereklamo, ha, mga kababayan ko. Hindi naman tayo magkukuda-kuda dito kung napakinabangan eh. Ang problema, puro kaletsehan ang nangyari sa atin itong bagyong Karina. Puro kaletsehan. Nababad po tayo, nalubog ang buong Metro Manila sa baha. Nasa na ang mga lintik na mga bilyon-bilyon na flood control project. Ha? At ako, sigurado ako dito mga kababayan. Sigurado po tayo dito, 1,000%. May mga magnanakaw dyan na kinabang dyan sa 255 billion pesos na yan. Imposibleng wala dyan. Maraming mga demonyong mga magnanakaw na naman ang lumapastangan sa pera ng bayan. Kaya yan po ang kapalit mga kabunyog eh. May pera ang gobyerno eh. May pera si Juan de la Cruz. Eto, hindi na natin napakinabangan ng pera na perwisyo pa tayo. Kaya para sa akin, hindi lang sana matapos sa mga investigasyon. Nananawagan po si Gabriela Party List Representative Arling Brosas, makabayan congressman. Sabi ni Representative Arling Brosas, investigahan yan. Yang 255 billion. In fact, sabi niya 244 billion. Pero sa isang research ko, 255 billion po. Nakakapanginig ng laman. Kasi alam nyo, yung 1 billion, isang magandang ospital na po yan eh. 1 billion ha. Makakapagpatayo ka na ng isang maayos na ospital na po yan. Yung 100 million, kasi ang 1 billion, may 1,000 milyon eh. O diba, 999 million. Dagdagan mo pa ng 1 million, 1 billion na. Ganun po kalaki. Hindi naman po 1 billion o 2 billion o 3 billion. 255 billion. Panahon na itigil. Kung sa akin lang po, itigil na muna yung mga lintik na flood control project na yan. Magtais na lang tayo muna sa baha. Total, wala ring silbi eh. Hindi ba mga kabunyog, mga kababayan? May silbi ba? Wala eh. Alam niyo yung Metro Manila, alam niyo yung kumbaga sa Kawali, sabi nga nila catch basin. Ano ba ibig sabihin ng catch basin, Edwin? Ibig sabihin, ang tubig po talaga, hindi naman tayo scientist, ano? Hindi naman tayo geologist, hindi naman tayo expert. Pero nakakaintindi tayo ng basic science. Basic science po. Pag sinabing catch basin, ang tubig, by nature, by common sense, humahanap yan ng paglalagyan niya through gravity. Kung saan yung pinakamababa, dyan pupunta ang tubig. Siyempre, ang tubig talaga, dadalo yan pababa. O di kung nasa ng mababang lugar, dyan pupunta ang tubig. Di ba? Ganun po yun eh. By gravity, by nature, common sense yun. So, nangyari sa Metro Manila, Binalabotas, Malabon, kahit ilang mga drainage yan, saan pupunta ang tubig kung hindi na siya dadaloy? Ibig sabihin, magiging catch basin siya. Kasi siya na yung lowest point. Kaya naman, kung yung mga daluyan ng ating mga tubig, barado. So definitely, sa haba po ng panahon ng kasaysayan ng bansang Pilipinas, hindi naman sa atin bago ang bagyo eh. At anak ng 7 baka talaga eh. Anak ng 7 baka talaga tong DPWH, mga walang hiya kayo dyan. Hindi mo na masabing mga tatanga-tanga tong mga taga-DPWH. Naniniwala naman ako, maraming magagaling na mga engineer kayo, mga scientist. Madami kayo mga consultant na binabayaran. Alam niyo consultant, mga foreign consultant, scientist. Bakit hindi masolusyonan yan?
Anak ng 7 baka. Ang nakakapaghinanakit, bilyon-bilyon na pera ng bayan ang ginagastos eh. Diba? Singilin natin. Ito, walang politika. Lahat tayo dito na perwisyo, tapos ganun pala ang kalaki ang budget dyan. Ha? May mga namatay daw. Ewan ko, may namatay ba dito sa Bagyong Karina? Oh, may nakuryente po. Nakuryente. May nakita ko sa Facebook post, nakuryente yung tao. Kasi papasok pa sana sa trabaho. Nakuryente sa baha. Perwisyo. Perwisyo dahil sa kapalpakan. At hindi lang po kapalpakan eh. Dahil sa mga pagnanakaw ng mga hudas na ito. Na sana kung matinuyang pagpapatupad ng flood control project na yan, eh di sana, hindi man perfectly, na wala talagang baha, at least naman hindi ganyang kalala. Diba? Hindi man totally 100% mawala yung baha. Eh, pero hindi ka naman nakakakita ng isang syudad na lumulubog na yung kotse. Anak ng hudas naman. O, natawa yung ating isang kasama. Di ba? Hindi na normal yan eh. Di ba? Yung kotse lumulubog na eh. Yung bus, lubog. Saan ka nakakita ng ganyan? Tapos may flood control project. Panahon pa ni Kopong-Kopong, binabagyo na po tayo. Ibig sabihin, hindi na to bago sa atin eh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So dapat, doon pa sa panahon, na unang panahon na talaga naman binabagyo ang Pilipinas, meron ng mga pag-aaral at sigurado ko marami ng mga consultancy, feasibility study, research, kung paano natin tatawagin yan, mga pag-aaral na ginawa para ma-mitigate ang baha. Hindi nga ma-eliminate eh. O pag sinabing eliminate, alisin mo yung baha. Eh dito sinasabi lang, mitigation. Ibig sabihin, mapaano mo? Ano bang tawag dun sa, ano bang Tagalog ng mitigation? Mapababa mo yung epekto o mabawasan yung epekto, yung negative effects niyang baha, ma-mitigate mo, ma-decrease, mabawasan. Kung hindi man mawala. Eh kahit mitigation, wala. Lalo pang lumalala, ng lumalala. O hanggang yung mga Pilipino, makakainom na ng maihi ng daga. Leptospirosis, di ba? Nakita ko po dun sa isang kalye, ginagawang swimming pool eh. I think sa Quezon City yun, di ba Edwin? Ha? Ginagawang swimming pool. Saan ka nakakita ng ganyang bansa? Tapos ang linalaan natin, ito po lang taon yan ha, 255 billion, hindi po yan forever na 10 years. Pang isang taon lang yan partida, di ba? Secretary Manuel Bunoan. Manuel Bunoan. Di ba tao ka ni Ramon Ang? Expert ka sa engineering, sabi ng resume mo. Presidente ka ng SMC Tollways. Kayo gumawa ng Skyway. Oh, kayo nag-ooperate ng SLEX, di ba Manuel Bunoan? Anong ginawa? Secretary Manuel Bunoan. Oh, ikaw Senador Mark Villar. Anong ginawa nyo sa mga flood control project na yan? Nakaka-PI po, di ba? Nakaka-PI. Hanggang may mamamatay ng mga Pilipino. Di ba? Kasi aminin natin mga kabunyog, lahat tayo na perwisyo, lahat na perwisyo. May namatay pa eh. Alam niyo, meron pa ako napapanood sa mga Facebook, no? Rescue na. Wala pa bang rescue? Sabi ko, ano nangyari sa mga flood control project? Alam ko may mga pumping station yan. Mga technicalities eh. Ang Japan, nakita ko, binabaha din naman ang Japan. Ang ibang bansa, hindi naman ganyan eh. Bukod tangi sa Pilipinas. Record talaga tayo, no? It's more fun in the Philippines. Uso pa ba yung it's more fun in the Philippines? Ano na ba ngayon yung ikaw Marcos Jr., kaya mas napahiya ka sa Bagyon Karina
kaysa doon sa pulburon video ng mga Duterte. Mas napahiya si Marcos dito kasi sabi niya, natapos na po ang 5,500 flood control project. Tapos na. Tapos na, palpak. Tapos na rin tayong lahat. Walang silbi. Kung ako mag-evaluate niyang flood control project na yan ng DPWH, 0 ang ibibigay kong grade dyan, baka negative pa. Kaya pag hindi ito na ipaliwanag ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, kung meron pa kayong natitirang kahiyan, magsipag-resign na kayo dyan, mga... Ewan ko, hindi kasi ako naniniwala na walang kurakutan dyan eh. Kayo, mga kabunyog, mga kababayan, naniniwala ba kayo na walang kurakutan dyan? Walang tongpats dyan? Walang SOP dyan sa 255 billion na yan? Grabe po ang halaga ng ano. Yung Napoles scam, times ano nyo bale? Times 25. Hindi times 2, hindi times 3. 25 times po ng Napoles scam. Almost 20 times ng Parmali. Hayop. Nako, tayo mapapamura. Patawarin tayo ng Panginoon. Nakakagigil, di ba? Marcos Jr., alangan naman. Mismong kapatid mo, sabi ni Amy Marcos. Ewan ko lang si Amy Marcos kung nagpapasikat, pero may punto. Sabi niya, bilyon-bilyon, daang bilyon, in fact, hindi bilyon lang. Daang bilyon ang nilalaan ng gobyerno dyan, budget ng gobyerno. Saan napunta ang pera? Tanong ni Amy Marcos. Tanungin mo yung kapatid mo, Amy. Tanungin mo si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Manuel Bunuan, saan napunta kwarta? At din ako, para sa akin po mga kabunyog, mga kababayan, hindi lang itong taon na to, dapat bubusisiin, bubulat-latin yung mga flood control project na yan. Matindi pala yan. Mas priority pala yung mga lintik na baha na wala. Sus! Kaysa dito sa mga pagpapatayo ng ospital, eskwelahan, biro nyo ang nilalaan na pera dyan. Parang okay lang na may baha kung alam mo naman na walang ginastos dyan. May ginastos dyan eh. Talaga, nakakainit po ng bungo. Ninakawan na tayo, pinarwisyo pa tayo. Naniniwala po ako, kaya palpak yan kasi hindi naman nila sineseryoso na talaga masolusyonan niyang baha na yan eh. Mas ang gusto yan ng mga taga DPWH kung paano ba yung ginagawa yung mga flood control project. Siguro inisip lang paano sila kumita ng pera dyan. Hindi naman siguro tanga yung mga nandyan. Pero bakit hanggang ngayon walang solusyon ba yan? May pera naman eh. May mga teknolohiya naman. Maraming mga available technology po dyan, mga kabunyog. At alam nyo ba ang, sabi, imbestigahan sa Senado. Ang problema dyan, ang chairman ng Committee on Public Works and Highways, dyan sa Senado, mga kabunyog, itong si Budots Revilla, naku, isa ka pang Budots Revilla kay. Hindi rin ako naniniwala na walang alam yan si Budots eh. Siyempre, dumadaan sa budget niya yung, pagka may mga budget, ginagawa ang budget, di ba? Dumadaan sa mga particular committees ang mga budget ng mga department, di ba? Halimbawa, kung DPWH, dadaan yan sa committee ni Budots. Hindi mo ba alam Budots Revilla yan? Pag mumukha mo pa lang, magnanakaw ka na. Kaya wala rin akong tiwala kung si Budots Revilla ang mag-iimbestiga sa Senado. Kasi imposibleng hindi niya alam yan, mga contractor dyan, di ba Budots? Hindi ako naniniwala dyan na walang alam si Budots Revilla dyan. Imposible yan. Katakaw-takaw niyan sa kwarta. Ayun ang problema natin. Yung mag-iimbestiga ng anomalya, baka kasabwat din doon
Kasi ginagawa pa lang yung mga budget na yan, alam na nila kung sinong mga contractor nila, sino makakakuha ng kontrata, ano ang patong, anong SOP. Eh, di ba ganyan istorya ng Napoles scam? Pero this time, alam nyo, kaya tayo dito nagbablog, times 25 po ito eh. 255 billion ang pinag-uusapan dito. 255 billion. Samantalang yung Parmali, 11 billion lang. Yung Napoles scam, 10 billion. Yung PhilHealth, 15 billion. Nakakaano na ang bansang Pilipinas. Napaka, ano? Tapos tayo, naghihirap tayo. Lumalangoy sa baha ang mga Pilipino. DPWH Secretary Manuel Bunoan. Marcos Jr., ipaliwanag mo yan. Paliwanag nyo yan, talagang hagupitin natin. Kahit po yung DPWH sa panahon ni Duterte, paliwanag nyo yan. Kahit pa yung DPWH sa panahon ni Pinoy, paliwanag nyo yan. Kasi pag sinabi mong flood control, di mahabang plan, ano sana yan project yan di ba? So wala tayong sasantuhin dito. Kahit sino ka pang DPWH secretary ka, panahon ni Gloria, ni Pinoy, ni Duterte, ni Marcos, bakit nagkakaganito ang bayan natin? Di ba? Yun lang, to be fair. Managot dapat itong mga ito. Anong ginawa nyo dyan sa DPWH? Nagpapalaki kayo ng bulsa. Alam nyo naman yung DPWH, talagang tadtad ng kotongan dyan Isa sa pinakakurap na ahensya yan. Di ba mga engineer dyan? Huwag kayo nagtatanga-tangahan dyan. Wala naman kayong mga kahihiyan, kaya banatan na natin. Di ba mga direktor dyan sa DPWH, matatakaw kayo sa kwarta. Sanay na sanay kayo sa SOP dyan baka naman masasaktan pa yung mga taga DPWH. Totoo naman. Hindi na nga kayo nahihiya sa taong bayan Kakapal lang mga mukha nyo dyan. Wala. Alam niyo yung isang kawawa nga, papasok siya sa trabaho niya, nakuryente po siya. Nakuryente siya doon. Kaya nakita yung Facebook post, kawawa naman yung tao, matigas na, nandun sa may baha. Nandun na sa baha yung bangkay niya. Nakuryente siya. Walang politika rito, kaya sasabihin ko nga, sinasabi ko nga, mula sa panahon ni Gloria, ni Pinoy, Duterte administration, ngayon Marcos administration, anong nangyari sa mga flood control project nyo? O yung panahon ni Pinoy, Project Noah, yung panahon ni Gloria, meron din dyan, mga river, kung ano-ano mga river basin project, kung anong mga project. Puro katarantaduhan, puro pagnanakaw, magpapagawa ng mga dike, mga dike, puro pagnanakaw. Pagdating ng oras, ilang yung mga dike na ginagawa na ano rin ng bahay, di ba? Ganyan naman ang Pilipinas Nakaka na po. Kaya tayo mga kabunyog, dapat reviewin talaga ng DPWH, ano bang long-term plan nyo dyan sa baha? Kasi given na yung baha sa Pilipinas, ano bang long-term plan? Na once and for all, meron tayong isang talagang plan, project na talagang magsusolusyon dyan. Gamitin lahat ng technology, pumping station, kung anong pwedeng technology. Di ba? Na makakapag-solve niyan. Hindi man 100% mawala ang baha, yung total elimination, hindi man mangyayari yan. At least hindi naman ganito kalala. Hindi man ganito kalala. Partida, hindi pa super typhoon yan si Karina. Paano kung super typhoon na? Di mamamatay na tayo lahat. Anak kayo ng mga 7 baka kayo. Paano kung super typhoon pa at nagkasunod-sunod ang bagyo? Alam naman natin, ang Pilipinas ay talagang daanan tayo ng bagyo. Paano kung mangyayari yun? Ano na lang ang lagi na lang bang rescue, rubber boat? Kawawa din naman yung mga taga NDRRMC, di ba? Kasi sila rescue Saludo naman tayo dyan sa ahensya na yan. Yung mga national disaster,
O yung mga rescue natin, saludo tayo dyan. Pero kahit sila, napapahamak din sa pagre-rescue di ba? Pero hindi tama yung rescue lang Dapat dahil kung alam natin bumaba, ano bang solusyon para wag nang baba o kung hindi man, mabawasan naman 'yan. Hindi naman sobrang kapalpakan. Tapos 255 billion, baka yearly 'yan. 255 billion hindi po million. O anong pinagmamalaki ni Marcos Jr. ngayon? 'Di ba Marcos Jr.? At kahit yung mga nakaraang presidente, Duterte, Pinoy, Gloria, Erap, ano nangyari? Pare-parehas palpak wala na tayo sasantuhin dito. Dahil tayo na mga Pilipino ang napeperwisyo. Habang yung mga magnanakaw sa DPWH, kasabwat yung mga kontraktor na yan, at kung sino mga congressman, governor, at mga demonyong mga senador dyan, nanginginabang, nagkakakwarta sa kotong SOP. Di ba? Hindi naman talaga concern kung paano mawawala yung baha, kundi kung ano-ano siguro mga project nila dyan. Kasi paano ba natin ma-measure o masusukat yung mga project nila? Epektibo ba? Simple lang ang sagot. Ano ba nangyayari? Bumaba di ibig sabihin palpak. Kahit anong paliwanag pa dyan ng kung sinong pulpul na taga DPWH. Ano ba nangyari? Kaya kahit anong paliwanag ni Bunoan, palpak ang Bunoan ka. Palpak ang DPWH ka. Lumayas na kayo dyan. Di ba? Sa totoo lang tayo, hintayin pa ba natin na mga Pilipino magkalunod-lunod tayo? Kakalungkot yan. Kaya tama yan. Imbestigahan yan. Sa Senado, Kongreso, problema. Sa Senado, si Budots Bong Revilla naman ang chairman ng Committee on Public Works and Highways. Committee ni Bong Revilla yan. Paano na may imbestigahan ni Budots yan? Sigurado ako may kinalaman din si Budots dyan. Hindi ako naniniwala na walang alam dyan si Budots sa mga kontraktor na yan. Imposible yan. Ginagawa pa lang ang budget ng pinaplano na kung paano nakawin. Ganun po ang national budget natin magpapatayo ng ganito. Ginagawa pa lang ang budget, ina-identify na kung sino magiging contractor, kung sino ang congressman, kung sino ang governor. Diba? So, pinaplano lang nakawin agad kaya yung mga bidding na yan, katarantaduhan na lang yan, hindi totoo yan. Wala naman totoong bidding. Alam naman na nasa gobyerno yan, di ba? Ito ang resulta. Di ba kayo naaawa sa kapwa nyo Pilipino? Hindi naman ito, Huwag kayong namimiloso po. Seryoso itong topic natin. 255 billion sa napunta ang pera. Yun lang ang tanong natin. Saan napunta ang pera? Kayo sumagot, yung mga nanonood sa atin. Sa tingin nyo, saan napunta ang pera? 255 billion flood control project. Ganito naranasan natin. Lubog sa baha ang Metro Manila. Saan napunta ang pera? DPWH. Kaya tayo sa bunyog di tayo nagsasawa Sana maintindihan tayo ng mga kababayan natin. Diba? Ang sinasabi lang naman sa bunyog, gamitin nyo yan sa tama. Kung maayos ang flood control project, walang nakawan, hindi na peperwisyo tayong lahat, diba? Yun ang gusto natin. Siguro naman walang kokontra doon. Diba? Agad dumadating sa punto na may namamatay pa ng mga Pilipino. Mary Ann Cloma, buang bansa state of calamity. Kaya nga state of calamity. Ang mas kalamidad sa atin, yung mga pagnanakaw ng mga... Mas yan ang kalamidad Yung pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Lalo dyan sa DPWH Kaya dapat ikaw Manuel Bunoan, Secretary Manuel Bunoan, magpaliwanag ka na. Ako sa katotohanan lang tayo. Kaya tayo sabi natin, itong DPWH, talagang kahit sinong presidenting nako po, madami talagang magnanakaw dyan. Isa po yan sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno.
Wala kayang konsensya ang mga tao dyan. So, yun na lang ang 255 billion. Pinalpak lang tayo ng gobyerno. Taon-taon yan. Taon-taon po hindi one time. One time big. Hindi po yan one time big time. Yearly po, taon-taon. 255 billion or more pa yan. More or less. Taon-taon. Ganyan po ang sinisip-sip na kwarta sa atin. Nauuwi lang lahat sa nakawan at kapalpakan. Di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabunyog, mga kababayan. So yun lang ang ating punto. Muli ito si 255 billion. Bulat-latin natin yan. Bulat-latin ang 255 billion na mga flood control project at hindi lang yung para sa taon na to. Yung mga nakaraan pa na mga flood control project hanggang doon sa dulo ng kung saan may makikitang anomalya. Sino man ang presidente. Mula ERAP, Gloria man yan, Pinoy man yan, Duterte man yan, Marcos man yan, silipin lahat yan, reviewin lahat yan, at kung may mga anomalyang mga pagnanakaw na ginawa dyan, ipakulong yung mga magnanakaw na yan. Kahit sino yan. Di ba? Investigahan lahat yan. Yan po ang yan ang para sa akin. Walang sasantuhin. Dahil perwisyo ang dulot niya maginawa ng mga demonyong mga magnanakaw na yan. Lalo kayo dyan sa DPWH. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.